Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Al-Qiyamatus Sugra, ang maliit na araw ng paghukom. At bago natin matalakay ang mga asyratus sa'a na tinatawag, sa tinatalakay muna natin yung kahalagahan ng pag-aaral sa mga ito. Na mga ito nga ay hindi natin pinag-aaralan ng basta-basta lang bilang libangan. Ang mga ito ay pinag-aaralan natin upang makilala unang-una bilang bahagi ng ating relihiyon at makuha ang mga aral dito, inshallah. Kasi merong mga iba't ibang uri ng tao, may iba't iba silang pananaw tungkol sa pag-aaral dito. May mga masyadong nagpapahalaga rito at meron din naman nagpapabaya. Pero tayo ay nasa pagitan ng dalawang ito. Sa sinasabi, wa yumkinuna an nuwajjis al-fawaid allati nassul alayha min wara'i dirasatil akhbar allati tahduth bi asyratis sa'a wal mugibat al-mustaqbala fil umurit taliya. Samari nating maibuod ang mga ulat tungkol sa araw ng paghuhukom at ang mga aral na makukuha dito sa pamagitan ng mga sumusunod. So meron dito tinukoy na, yun ba ito? 6 na aral sa pag-aaral ng mga tanda ng araw ng paghukom. 6 na aral o 6 na pakinabang, inshallah. Nauna, ang mga ito ay ating paniniwalaan lamang kung ito ay napagtibay. At ito nga ay bahagi ng pananampalataya kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ang pagkakatupad ng ilan sa mga propesiya na ito, tinukoy na propesiya ang mga asyratus sa'a, dahil ang marami nito ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi. Kumbaga, ito ay nababanggit sa mga hadith na kaalaman na ibinigay sa kanya ni Allah. Na kapag nagkatotoo yun, tumitibay ang ating pananampalataya. Dahil nga yung pangalawang aral, ang pagkakatupad sa mga propesiya ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. Pangatlo, syempre ito ay nagpapatibay din sa ating paniniwala sa kabilang buhay, sa araw ng paghukom at sa iba pang nilalaman nito. Na sa pamagitan ng pag-aaral natin ng mga tanda ng pagdating ng araw ng paghukom, mas naniniwala tayo rito. Mas naniniwala tayo rito. Pang-apat, ang mga ito ay nagbababala sa atin sa mga kasamaan na paparating. Diba, halimbawa si Dajjal, nababanggitan tungkol sa kanya sa mga hadith, at kabilang si Dajjal sa mga asyratus sa'a. Gayun din, maaari nating makuha ang aral na dapat tayong lumayo mula sa mga makamundong bagay na natutukoy sa mga hadith. Halimbawa, yung pagpapaligsahan ng mga Arabo sa pagtatayo ng matataas na gusali. Panlima, ang mga pag-aaral na ito ay magbibigay sa atin ng kaalaman sa kung ano ang magiging sitwasyon sa mga panahon na yon.
at kung ano mga hukom sa Sharia dito. Na halimbawa nga, di ba? Nalaman ng mga sahaba kung paano ang sala sa isang lugar na 6 na buwan ng araw at 6 na buwan ng gabi sa pamagitan ng hadith tungkol sa Dajjal. So tinanong nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano ang sala sa isang lugar ng araw dito ay 1 taon na ang tinatagal. Isang araw, ibig sabihin, isang maghapon at isang magdamag. So nalaman nila iyon mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pang-6, panghuli, ang pagtukoy at pag-unawa sa mga magaganap sa hinaharap ay natural na hinahangad ng tao. Siyempre, upang ito ay mapaghandaan, inshallah. Upang ito ay mapaghandaan. Ngayon doon sa una, al-imanu bihadhil akhbar. Ang pananampalataya sa mga ulat na ito, idatahakkak na sidkaha. Kapag napagtibay natin ang pagiging makatotohanan ng mga ulat na ito, huwa minal imani billah. Na kapag napagtibay ang mga ulat tungkol sa araw ng paghuhukom, ito ay kabilang sa paniniwala kay Allah o pananampalataya kay Allah. Wal imanu bi rusuli wal imanu bi rasuli. Ganyan iman kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id kayfa tu'minu billahi wa rasulihi thumma la nusaddiq bi khabrihima. Sa paano daw magagawa ng sino man na aangkinin niya na siya ay naniniwala kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang hindi siya naniniwala sa mga tanda ng araw ng paghuhukom na natutukoy sa Quran at sa mga hadith. Na nababanggit nga sa Suratul Baqarah, Dhalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Yaon ng aklat na walang pagdududa rito, ang tinutukoy dito ang Quran, hudal lil muttaqin, gabay para sa mga may takot kay Allah, alladhina yu'minuna bil ghaib. Silang mga nananampalataya sa al-ghaib, sa nalilingid. So kabilang sa pananampalataya sa al-ghaib ay ang paniniwala natin tungkol sa mga ulat sa al-ghaib kahit hindi natin ito direktang nasasaksihan. Intindihan nyo? Ang imanu bil ghaib, ang pangunahing manifestation nito ay ang paniniwala natin sa mga bagay na napagtibay sa Quran at sa Sunnah kahit pa hindi natin ito nasasaksihan. Ang barzak halimbawa, ang mga anghel, ang mga jinn, lahat ng ito ay pinaniniwalaan natin. Ito'y imanu bil ghaib. Ito'y imanu bil ghaib. Pangalawa, wuqu'u tilkal mugayyibat ala nahwi alladhi haddathana bihi al-akhbar yathbutul imana wa yuqawwi. Hindi, yuqawwi pala ito. Wa yuqawwihu. Kapag nagkakatotoo raw itong mga mugayyibat na ito, mga propesiya o mga akhbar tungkol sa mga mangyayari sa inaharap, ayon sa nababanggit sa mga ito, kapag nagkakatotoo ang mga ito ay tumitibay ang pananampalataya ng mga Muslim. Fal-Muslimuna fi kulli asrin yushahiduna wuku'a ahdathin mutabika lima ukhbirat bihin nusus as-sadika. Sa iba't ibang mga panahon, ang mga Muslim ay nakasaksi sa pagkakatotoo ng iba't ibang mga balita o iba't ibang mga propesiya na nababanggit sa mga napagtibay na mga hadith sa iba't ibang mga panahon. Okay? Sa halimbawa niyan, dito, syahad as-sahaba intisaru Rum al-faras. Nasaksihan daw ng mga sahaba ang pagwawagi ng Roma, ng Byzantine Empire sa Persia. Natalo nila ang Persia sa isang labanan ng panahon na nabubuhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma intasara al-muslimuna al-faras war Rum. Pagkatapos ito ay nagtagumpay ang mga Muslim laban sa Persia at sa Roma.
Wa dhahara al-Islamu ala jami'il adyan, at ang Islam ay namayani sa lahat ng iba't iba pang mga relihiyon. Wa syahadu firqat al-ummah fil amil ladhi haddadahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. At nasaksihan din ng mga sahaba ang pagkakahati-hati ng ummah sa panahon na tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mangyayari ito. Ito yung kamatayan niya. Yung pagkamatay niya, agad-agad maraming mga Arabo ang nagrebelde laban sa khilafa, laban sa mga Muslim. Wa syahadu kathiran min al-ahdath an-nahwi alladhi akhbarat bihi an-nusus. At nasaksihan nila ang iba pang mga nababanggit sa mga batayan. Wa kadhalika al-halu fi kulli asrin. At ganito ang sitwasyon sa iba't ibang mga panahon. Yushahidul muslimuna waqa'i wa ahadith. Yushahidul muslimuna waqa'i wa ahdathan ja'at bihal akhbar. Nasasaksihan ng mga Muslim ang iba't ibang mga pangyayari at kaganapan na natutukoy sa mga akhbar sa Quran at Hadith. Wala syakka anna hadha lahu atharun kabirun fi tathbitil mu'min ala imanihi. At walang duda nga na ito ay may malaking impluensya sa pagpapatibay ng pananampalataya ng mu'min. Na kahit sa panahon natin ngayon, may mga bagay-bagay na kabilang sa asyratus sa'a ang nagkakatotoo sa panahon natin ngayon. Okay? Limbawa niyan, yun na yung nagiging berde na ang Jaziratul Arab, nagkakaroon na dito ng mga ilog, nagkakaroon na dito ng mga taniman, at ang mga Arabo, nagpapataasan sila ng mga building, nangyayari na ito. At ang mga anak ay nagiging lapastangan sa kanilang mga magulang, nagkakatotoo na rin ito, nasasaksihan natin ito sa panahon natin ngayon. At ang mga susunod na mga henerasyon, makakasaksi sila sa iba pang mga mangyayari sa mga asyratus sa'a. Maring sa henerasyon nila darating na si Dajjal. Baka mamaya, nandyan na si Dajjal. Nagbo-broadcast. Vlogger pala, si Dajjal. So, maraming mga iba't ibang mga asyrat ang nasaksihan ng iba't ibang mga henerasyon mula sa panahon ng mga sahaba hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang sa susunod na mga panahon. Waqad yakunu dhalika madkalan li da'watil akhirina ila hadal haqqil ladhi ja'ana min rabbina. So itong mga propesiya na ito ay maaari rin naman na magamit natin sa da'wa upang anyayahan ng mga tao tungo sa katotohanan na ipinahayag sa atin ng ating Panginoon. Okay, kaya nga sa da'wa, so maaring magsisimula ka sa tauhid, pero maaari ka rin naman magbahagi sa kanila ng iba pang mga kaalaman. So kabilang dito yung pagtalakay tungkol sa mga asyratus sa'a o mga palatandaan ng araw ng paghuhukom. Lalong-lalo na para sa mga Kristiyano. Kung magdadawa ka sa mga Kristiyano, napakainam na matalakay ang tungkol sa mga kaganapan bago ang araw ng paghuhukom. Kasi pareho tayong naniniwala. Ang mga Muslim at ang mga Kristiyano ay parehong naniniwala sa araw ng paghuhukom at parehong naniniwala na mayroong mga tanda bago dumating ang araw ng paghuhukom. Yun nga lang, siyempre iba-iba ng interpretasyon. At ang mga hindi Muslim, ang mga Kristiyano lalo na, interesado talaga sila sa ganitong mga usapin kasi nga, titingnan mo naman, napakalawak na interest dito kasi halos taon-taon, merong pelikula na pinapalabas sa Hollywood tungkol sa pagkagunaw ng mundo. Tungkol sa pagkagunaw ng mundo. So, ibig sabihin, interesado talaga sila sa bagay na ito at magiging magandang pag-usapan o talakayin sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano yung tungkol sa araw ng paghuhukom. Okay? Hindi lang yung yung iimpyernuhin nyo sila. So, maganda yung mabahagian sila ng iba pang mga kaalaman tungkol sa relihiyon na ito, lalong-lalo na itong ang mga pangyayari bago ang
araw ng paghuhukom. At actually, sa paniniwala ng mga Kristiyano, maraming mga pagkakatulad nga sa paniniwala sa Islam. Halimbawa, yung mga Kristiyano, naniniwala sila na meron ding Antichrist, merong Dajjal. Yung nga lang, yung mga Kristiyano, para sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Antichrist. Yun yung tinuro sa kanila, hindi na natin sila masisisi. Pero yun nga, kung halimbawa matatalakay natin sa kanila ang tungkol sa Dajjal, edi maliliwanagan sila, malilinawan sila ng mga Muslim, hindi tagasunod ng Antichrist, hindi tagasunod ng bulaang Kristo. Kasi minamahal nga natin yung totoong Kristo eh. Di ba? So napakainam na matalakay yun. Tapos napakaganda na mababanggit sa kanila yung tungkol sa mga pinaniniwalaan natin na kumbaga katulad ng paniniwala nila. Actually, yung Arkanul Iman, ang Arkanul Iman, lahat yon pinaniniwalaan din ng kufar, ay ng mga Kristiyano. Kufar din yung Kristiyano, pero tinutukoy ko specifically yung Kristiyano. Yung Arkanul Iman, pinaniniwalaan lahat yun ng mga Kristiyano. Pero syempre, baluktot yung paniniwala nila. Niniwala sila kay Allah. Niniwala sila sa mga anghel. Niniwala sila sa mga kasulatan. Niniwala sila sa mga sugo. Niniwala sila sa araw ng paghukom, sa kabilang buhay. Niniwala sila sa tadhana. Baluktot nga lang. Ngayon, kung magiging maganda yung talakayan ninyo tungkol dito, magiging maganda na da'wa yun para sa kanila, inshallah. Magiging mainam na da'wa para sa kanila. Siyempre, para nga sa Muslim, pangatlo, tathbitul imani biyawmil qiyamah, ang pag-aaral sa mga tanda ng araw ng paghuhukom ay nagpapatibay sa pananampalataya ng Muslim o paniniwala niya sa araw ng paghuhukom. Fal qiyamatu wa ahwaluha minal ghaibil ladhi akhbarana bihi Allahu wa rasuluhu. Ang kabilang buhay at ang mga kaganapan dito at lalo na yung mga nakakatakot na mga mangyayari doon sa kabilang buhay, sa barzak, sa araw ng paghuhukom, sa impyerno. Lahat ng ito ay al-ghaib na ipinabatid sa atin ni Allah at ng kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bihi ihda da'aimul iman. At ang pananampalataya o paniniwala sa araw ng paghuhukom ay kabilang sa mga marapat na paniwalaan. Kumbaga pangunahing katuruan ng iman. Wa wuqu'ul waqa'i fi dunya ala nahwi alladhi ja'at bihi nususu dalilun wadihun bayyin ala sidki kulli akhbar wa minha akhbarus sa'a. Sa yung mga pangyayari naman, katulad binanggit kanina, yung mga mangyayari na asyratus sa'an na nasasaksihan natin mismo, ito naman syempre ay lalo rin naman na magpapatibay sa ating paniniwala dahil ito ay mga dalil na malinaw at nagtitiyak sa pagiging totoo ng mga naiulat tungkol nga sa mga kaganapan na ito bago dumating ang araw ng paghuhukom. Pangapat, ba'athallahu rasulahu dalan alal khairi muhdiran minasyar. So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinugo siya ni Allah upang maggabay patungo sa kabutihan at magbabala laban sa kasamaan. At marami sa mga kaalaman natin na nalalaman tungkol sa asyratus sa'a ay tungkol sa mga kasamaan na mangyayari bago dumating ang araw ng paghuhukom. Halimbawa nga si Dajjal, ang Antichrist, ang pagkawala ng kaalaman, ang paglitaw ng Ruwaybida, yung mga tao na nagmamarunong sa relihiyon at iba pang mga bagay na katulad nito. So lahat ng yun ay nagbababala sa mga kasamaan na darating sa mga dulo ng panahon. Sa dulo ng panahon. Kaya nga, merong mga hadith na naghihimok sa mga tao na kung magiging mainam para sa kanya, halimbawa na tumira na lamang sa bundok upang pangalagaan ng kanyang iman ay gawin niya ito. Kasi darating ang mga
kaguluhan sa dulo ng panahon at marapat na pangangalagaan ng tao ang kanyang relihiyon higit sa lahat. Sukdulang mamuhay siya mag-isa. Sukdulang mamuhay siya mag-isa. Waqad dalla ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu ala al-manhaj al-amthal alladhi yanbaghi an yaslaquhu alladhi yanbaghi an yaslaquhu fil waqa'il lati waqa'at fi asrihi. So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginabayan niya ang kanyang mga kasama sa pinakamainam na pamamaraan na marapat na sundin nila ng kanyang mga kasama at syempre ng mga susunod na mga henerasyon sa ummah na ito. Na tinuro niya sa kanila halimbawa kung paano haharapin ang mga pagsubok. Halimbawa niya si Dajjal, sinabi niya na kung nabubuhay pa siya paglabas ng Dajjal, siya mismo ang haharap dito. Pero yun nga, nalaman natin ngayon, syempre hindi pa dumarating si Dajjal at maaaring darating siya sa mga susunod pa na panahon. O baka mamaya, di natin nalalaman. Wa fi ikhbaril mugayyibat al-muqbila tawjihul lilladina ja'u min ba'dihi min ummati kayfa yatasarrafuna hiyalul ahdathul lati qad yakfa alayhim wajhul haqqi fiha. Wajhul haqqi fiha. Sa mga balita nga na ito, sa mga propesiya na ito na mangyari sa hinaharap na dumating, so malalaman natin mula sa mga aral, mula sa mga hadith kung paano ang gagawin natin kapag dumating na yung mga pagsubok bago ang araw ng paghuhukom. Sa limbawa rito, merong hadith, nagulat ito. Iniulat ito ni Imam An-Nasai. At syempre, iniulat din pala ni Imam Muslim. Iniulat din ito ni Imam Muslim. Mula kay Abdullah bin Amr bin Al-As, radiyallahu anhu. So sabi niya, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, fanazalna munzilan. Kami noon ay nasa paglalakbay at tumigil kami sa isang lugar. Faminna man yaslu khaba'ah, wa minna man yantadil, wa minna man huwa fi jashrihi. So meron daw ilan sa kanila na nagtatayo na ng kanilang tent kasi doon nga sila magpapalipas ng gabi. Ang iba naman ay kumbaga nagpapalipas ang oras sa pamagitan ng pagpapana, nagpapaligsahan sila sa pamagitan ng pamamana. At ang iba naman ay nagpakain, nagpastol ng kanilang mga alagaing hayop o kahit yung sila sa kanilang hayop na kamelyo o kabayo. Idnada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. So habang busy daw silang lahat, nagtawag yung tagatawag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinawag silang lahat. At nagtipon sila patungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na hindi marapat sa sinumang propeta na nauna sa akin, liban na lamang na gabayan niya ang kanyang umma tungo sa kabutihan na nalalaman niya. So marapat na ituro, kumbaga hindi marapat sa propeta na hindi niya ituro ang kabutihan na nalalaman niya sa kanyang umma. O yundirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. At marapat din o hindi rin marapat na hindi niya ituturo sa kanila o hindi niya bababalaan ang kanyang umma sa kasamaan na nalalaman niya. Wa inna ummatakum hadihi ju'ila afiyataha fi awwaliha. At tunay na ang umma ninyo na ito ay dinulot ni Allah subhanahu wa ta'ala na
kumbaga magkaroon ng afia, kumbaga kapanatagan sa mga unang bahagi nito. Sa mga unang bahagi nito. So magkakaroon doon ng kapanatagan sa mga unang bahagi nito. Wa sayusibu akhiraha balaun wa umurun tunkirunaha. At mangyayari sa dulo nito, sa dulo ng Islam, sa dulo ng panahon na umiiral ang Islam, mangyayari dito ang mga pagsubok at mga bagay na hindi ninyo magugustuhan. Wataji'u fitnah, at darating fitna o mga kaguluhan. Fayurakkiku ba'daha ba'da. At ang mga kaguluhan na ito ay yurakkik, patindi ng patindi. Patindi ng patindi. Kumbaga, yung nauna, walang saysay kung iahambing sa susunod dito. Kumbaga, patindi ng patindi ang mga pagsubok. At sa banala, itong hadith na ito, hindi pa ito tapos ha, meron pang may iba pang bahagi itong hadith. Pero kung titingnan nga natin, totoo ito, nangyari na ito. Na nagkaroon ng kapanatagan sa khilafah ng Khulafa'ur Rashidin, kina Abu Bakar, Omar, at Uthman, at kay Ali na rin kahit may civil war nung panahon na yon. Pero pagkatapos nila, puro na yun kaguluhan. Puro na yun kaguluhan. Ang Dawla Umayyah na itinatag ni Muawiyah at ang pumalit sa kanila ang Abbasiyah at ang pumalit sa kanila na yung mga Seljuk, yung Ayyubid dynasty ni Salahuddin al-Ayyubi, ang Ottoman, lahat yun puro kaguluhan na pinalitan ng matinding kaguluhan ang nalasap nila. So patindi ng patindi ang dinaranas ng ummah. At actually itong sinasabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yaji'ul fitna fayurakkiku ba'daha ba'da, darating ang fitna na patindi ng patindi kaysa sa nauna rito. Nasaksihan din natin yan na patindi ng patindi. Okay? Halimbawa doon sa panahon ng mga sahaba, so ang mga kalaban, yung mga munafikin na kapaligid sa kanila, at yung mga kalaban na, kumbaga, yung Quraysh at yung iba pang hindi Muslim na tribo. Pero kalaunan, Muslim na rin yung kalaban ng mga Muslim. Kalaunan, Muslim na rin ang kalaban ng mga Muslim. At kahit sa panahon natin ngayon, sinasabi nila, ang ISIS, kumbaga kung iahambing daw si Bin Laden, si Osama Bin Laden sa ISIS, supot daw si Osama Bin Laden kung iahambing sa ISIS sa kasamaan. Actually, nangyari pa nga minsan na si Osama Bin Laden, galit na galit siya sa founder ng Al-Qaeda, kay Abu Mus'ab az-Zarqawi. Kaya si Abu Mus'ab, nambomba siya ng masjid ng mga Shia. So, alam natin yung mga Shia, kalaban, pero hindi sang-ayon si Bin Laden sa mga ganito na tatargetin ng Muslim ang kanyang kapwa Muslim o kahit nagpapakilalang Muslim. Di ba natalakay na natin yan? Yung tao na nagpapakilalang Muslim, tratuhin natin sila bilang Muslim. Kahit may suspetya pa tayo na munafik yan o ano pa mang klaseng pagka-Muslim, sa ilang mga pagkakataon ay tatratuhin natin silang Muslim. Sa may binomba na masjid, ang Al-Qaeda, at nagalit si Bin Laden. Ibig sabihin, kahit papano, si Bin Laden meron pa rin, kumbaga, pagmamalasakit sa mga Muslim na hindi sila magiging biktima o target ng mga pag-atake ng mga terorista. Pero itong si Abu Mus'ab az-Zarqawi, na siyang founder ng Al-Qaeda, at ang Al-Qaeda kalaunan naging ISIS, napakatindi ng kanilang kasamaan. Actually, sa mga census, almost 90% ng mga nabibiktima ng ISIS, Muslim. Sa Iraq, sa Syria, dito na lang sa Pilipinas, sa Marawi, Muslim naman yung mga nabibiktima doon. Hindi sila, kumbaga,
Hindi sila mga bayani. Kumbaga sila ay mga kriminal din. At palala ng palala ang kanilang mga ginagawa. So nasasaksihan natin ito, nasaksihan nila ito noon, at nasasaksihan natin ito ngayon na palala ng palala. At ito ngayon yung payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag dumating ang fitna na palala ng palala. So sabi niya, fayaqul al-mu'min, na kapag nakita na raw ng mananampalataya na patindi na ng patindi yung mga kaguluhan, hadihi mahlakati thumma tunkashaf. So, napakatindi ng kaguluhan na akalain doon ng mananampalataya na ito na ang kanyang magiging katapusan. At kapag natapos na yung kaguluhan na yung nakala niya na mamamatay na siya doon o mawawasak na siya doon, wayaji'ul fitna, wayaji'ul fitna, at darating na naman yung isa pang fitna, fayaqulul mu'min, hadihi. At ganun din yung sasabihin niya. Ito na talaga, ito na yung kanyang ikakamatay, pero hindi siya, kumbaga, namatay doon sa fitna na yon, at siya ay patuloy na makakaranas ng patindi na mga pagsubok. Faman ahabba an yuzahzaha anin nari wa yadkhulul jannata falta'ti maniyatahu wa huwa mu'min billahi wal yawmil akhir. So sino man daw ang naghahangad na mailigtas sa impyerno at makapasok sa paraiso ay marapat na mamatay sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa araw ng paghuhukom. So yun yung una niyang payo. Manampalataya kay Allah at sa araw ng paghuhukom. وَلَيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ. At kung gusto niya makapasok sa paraiso at may ligtas mula sa impyerno at may ligtas mula sa mga pagsubok, syempre, marapat siyang magtrato sa mga tao katulad na kung paano niyang gusto niyang tatratuhin siya ng iba. Naintindihan niyo? So, tratuhin niya yung mga tao sa kung paanong gusto niya na tratuhin siya. Parang golden rule. Diba? At gayon din sinabi, وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْتَاهُ صَفَقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ الْآخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man daw ang magbabaya o manunumpa ng katapatan sa isang imam o sa isang pinuno, at itutukoy dito yung pangkalahatan na pinuno ng mga Muslim, ay marapat siya na maging matapat dito, maging loyal, kumbaga, at maging dalisay sa kanyang puso, sa pakikitungo dito, at sundin ito sa abot ng kanyang makakaya. Na kung meron man ibang tao na magpapakilala bilang pinuno, nahahamon sa pamumuno ng tao na ito, ay marapat na pugutan nyo ng ulo ang tao na ito. So, ito yung payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dulo ng panahon kapag lumalaganap na ang fitna. Na bandang huli, malaki pa rin ang magiging papel ng imam o ng pinuno ng mga Muslim sa pagpapanatili ng katatagan, ng kapanatagan sa isang pamayanan, isang bansa o isang nasyon, alhamdulillah. So sa dinami-dami ng pwedeng ipayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa mga mangyayari sa dulo ng panahon ng paglaganap ng mga fitna, ang payo pa rin niya ay ang katapatan sa pinuno at ang pananatili, syempre, o pagpapanatili ng jamaa o pamayanan ng mga Muslim, alhamdulillah. So tutuloy natin itong mga aral mula sa pag-aaral ng mga tanda ng araw ng paghuhukom, inshallah. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.